ako na po ang susunod sa next Sunday worship na magbibigay ng message, no? Nagsisimula na po ako maghanap, no, at magbasa na pwede pong i-message sa Sunday worship, no? Kaya po nitong nagdaang araw, no, nagsimula na po akong maghanap, pero wala pa po akong mahanap, no, or makita, no, wala po akong mapili. Hanggang sa isang araw, mayroon pong na-share si Sister Kesa dun sa group chat namin, no? Nung narinig ko po ito, nasabi ko po sa aking sarili na maganda itong ma-share sa bawat isa, no, sa mga kapatid natin sa pananampalataya, sapagkat ako po mismo nung narinig ko po ito, no, napaisip po ako nung narinig ko to, no, ito po ay tungkol sa pagpapaalala at pagpapanatili ng maayos na relasyon sa ating Panginoon, no? Kaya po ang pag-uusapan po natin ngayon ay pwede po natin lagyan ng title na kamusta na ba ako, no? Kamusta na ba ako, no? Pwede daw po natin i-check o suriin ang ating mga sarili, no? Maganda na i-check natin yung relasyon natin sa Panginoon, sapagkat dito po pinapaalala sa atin na meron daw pong tatlong signs, no? Merong 3 signs na unti-unti na napapalayo na tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, baka hindi po natin napapansin na inaandod na pala tayo papalayo sa Diyos, no? Kaya po gusto kong i-share sa inyo ito dahil ito ay magandang pagpapaalala sa bawat isa. Hindi lang po sa inyo, pati na rin po sa akin. Sapagkat tayo po bilang mananampalataya, no, lahat tayo ay nag-struggle sa kalagayan ng mundong ito, no? Habang tayo po ay namumuhay pa dito. Kaya kailangan daw po natin lahat na ma-remind ng salita ng Diyos, no? Dahil kung sa pag-aaral po natin, no, ang ito pong salita ng Diyos, ito po ay ang katotohanan, no? Ako po mismo, kailangan ko po na ma-remind ang sarili ko, no? Hindi po ito para mag-condemn, no, kundi para i-check yung damdamin at puso natin, no? At kung sakali ay bumalik po tayo muli sa Panginoon. Kasi po mga kapatid, lahat po tayo ay prone sa tinatawag na spiritual drifting apart, no? Ibig sabihin po ng drifting, kung titignan po natin sa dictionary, no, ang sabi rito, a continuous slow movement from one place to another, no? Ito daw po yung unti-unting paglayo o yung matangay o yung madala papalayo sa grasya ng Diyos, no? Ang sabi nga po sa mga Hebreo chapter 2 verse 1, no? Ang sabi po dito, so we must listen very carefully to the truth we have heard. No, ano yung truth na yun? Ito nga po yung salita ng Diyos. Or we may drift away from it. No, basahin po natin sa Tagalog. Masabi dito, kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. No? Yung katotohanan dito, ito po yung banal na salita ng Diyos. Ang drifting o yung paglayo o yung pagbabago natin ng direksyon ay hindi daw po biglaan, no? Kung mapapansin po natin, hindi daw po ito biglaan, hindi daw po ito na pagising natin sa isang araw o sa umaga ay sobrang layo na natin agad sa Panginoon. Hindi po mga kapatid. Ito daw po ay unti-unting nangyayari, no? Pwede daw po natin ito ihalin tulad sa bangkang hindi nakatali, no? Hindi natin namamalayan na unti-unti na pala tayong inaanod ng mundo, no? Unti-unti na tayong inaanod papalayo. Inaanod na pala tayo ng kasalanan or ng sarili nating laman. Ito po ay nangyayari kapag tumitigil tayong mapagbantayan yung ang ating spiritual na pumumuhay, no? Ang unang signs na po na pwedeng tignan po natin ay number 1, yung
wala ng time sa Diyos, no? Wala na tayong time sa ating Panginoon, no? No? Tatanungin ko po kayo mga kapatid, sang-ayon po ba kayo na lahat tayo ay may time sa mga mahalagang bagay, no, para sa atin, no? May time tayo sa social media, sa Facebook, no, sa Netflix, sa relationship natin, pwedeng sa ating girlfriend or boyfriend, no, sa ating trabaho, pero wala tayong time sa prayer, no? Wala tayong time sa worship o sa pagbabasa ng banal na salita, no? Kapag ganito daw po tayo, posible po na meron ng spiritual drifting na nangyayari sa atin, no? Bihira na tayo manalangin, no? Alam niyo po, nakakatakot isipin na sa buong araw may time tayo sa ibang bagay, pero wala tayong oras sa Diyos. Kaya po, mga kapatid, naniniwala po ako na yung kakulangan natin sa panalangin ay hindi sa pagiging busy, no? Hindi po natin pwedeng sabihin na busy tayo, no? Hindi po natin pwedeng sabihin na busy tayo kaya hindi tayo nakakapag-pray, no? Hindi po mga kapatid. Kasi po, pwede po natin gawin 'yon, no, sa pagising natin sa umaga or bago ka magkape or habang nakaupo tayo, no, bago natin umpisahan yung gagawin natin, yung simpleng thank you Lord, no? Prayer na po 'yun, no? I-acknowledge man lang po natin yung magandang nagawa sa atin ng ating Panginoon, no? Hindi kailangan ng Diyos na pagkahaba-habang prayer, no? Ang hinahanap po ng ating Panginoon ay yung sincere at galing sa puso natin, no? At kapag ang tao daw po ay unti-unti nang nawawalan ng panalangin, isa daw po yan sa sign na ang puso ay nagsisimula ng maging independent sa Diyos, no? Actually po, pwede daw po natin masabi na itong pagiging independent sa Diyos ay pride, no? Yung pagmamalaki. Kasi po para daw po sinasabi natin na pwede na natin simulan ng araw o kaya natin mabuhay ngayong araw na to nang hindi nakadepende sa Diyos at hindi kumukonsulta sa Kanya, no? Dati-dati hindi natin kayang matapos ang araw nang hindi nananalangin. Pero ngayon kaya nang mabuhay nang hindi kinakausap ang Panginoon, no? Hindi po dahil wala tayong oras, kundi dahil may mga bagay na mas mahalaga sa puso natin kaysa sa presensya ng ating Panginoon, no? Kahit daw po yung taong malapit sa Diyos ay hindi naman daw po perpekto, pero palaging bumabalik sa Panginoon, no? Na nandun pa rin po tayo, natural po na nandito pa rin po tayo sa mundo na to, nagkakamali tayo, nagkakasala, pero ang kagandahan po ay parati po tayong bumabalik sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, no? Dahil alam niya na wala siyang kakayanan kung hiwalay siya sa grasya ng Diyos, no? Isang halimbawa na po diyan si Haring David, no? Kung mababasa po natin sa Biblia, si Haring David po, siya yung nagkakasala, no? Pero ang kagandahan po sa kanya, parati siyang bumabalik sa Panginoon. Kasi alam niya po na apart from God, he can do nothing, no? Kasi po kapag bihira na tayong manalangin, hindi lang po yung communication ang nawawala, unti-unti ring nanlalamig yung relasyon natin sa Diyos, no? Number two na sign, no? Nagiging komportable daw po tayo sa kasalanan, no? Sa tingin ko po, itong sign na ito ang isa sa pinakamapanganib. Kasi po, yung dating kasalanan na nilalabanan natin, na ngayon ginagawa na nating excuse. Kasi po, ang tunay na puso ng isang bagong buhay o yung new creation na mananampalataya, no, may ongoing war against sin, no? Meron pong patuloy na pakikibaka sa kasalanan. Hindi po ibig sabihin na hindi na tayo nagkakasala, no, ang isang Kristiyano. Pero hindi na siya mapayapa o mapakali
sa kasalanan, no? Nakokonsensya na po siya. Kasi po mga kapatid, kapag nagiging komportable na tayo sa compromise or sa hidden sins, sa lust, sa hypocrisy, no? O yung pagkukunwari, no? Nang walang pakikipaglaban, delikado po yun mga kapatid. Kasi po parang paulit-ulit na natin pinapatahimik yung conviction natin hanggang sa dumating na po yung point na nahihirapan na tayong marinig yung conviction sa atin ng Holy Spirit. No? Ang sabi nga po sa Bible, sa mga taga-Efeso, chapter 4, verse 30. Ang sabi po diyan, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. No? Huwag na raw natin saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos. No? Kaya kailangan din po natin na maintindihan yung sanctification process natin, na kailangan po natin sumunod sa Panginoong Hesukristo, no? Ang sabi nga po, apart from Him, we can do nothing, no? Sabi nga, He is the vine and we are the branches, no? Natatandaan niyo po yung message ng mga nakaraan, no? Ang sabi po sa Juan chapter 15 verse 5, ang sabi po ron, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. No? Alam niyo po mga kapatid, ang nakakatakot po kasi ay hindi lang po yung paggawa ng kasalanan, kundi yung kawalan po ng takot. No? Kumbaga parang hindi na tayo natatakot na gawin yung kasalanan. At ang kahantungan nga po nito ay yung third sign, no? Yung pong third signs natin, sabi po rito, God's voice no longer convicts you, no? Dati mabilis tayong madurog o makonsensya kapag nagkakasala tayo. Ngayon, kaya na natin magkasala at matulog ng payapa, no? Ang conviction po ay gawa ng Holy Spirit. Isa po ito sa ebidensya na kumikilos ang Diyos sa puso ng isang tao. No? Kaya kapag daw po paulit-ulit nating tinatanggihan ang boses ng Diyos, posible na unti-unti nang tumitigas ang puso natin. No? Ang di ba ang sabi nga po, kapag if we are in Christ, no, new creation na tayo, mananampalataya na tayo, no? Kung natatandaan po natin. Mapanganib na po kasi kung kaya natin na mabuhay sa kasalanan ng walang nararamdamang bigat. No? Hindi na tayo nakokonsensya. Mga kapatid, kailangan po natin na mapaalalahanan na yung drifting away from God ay hindi daw po laging halata sa panglabas. No? Minsan hindi po halata yan. Kasi po pwede po tayong maging active sa church, sa ministry, no? Nagsiserve pa rin tayo sa Lord, pero ang puso daw po natin ay malayo sa Diyos. No? Delikado po yan mga kapatid. Kaya po, ito po ay isang paalala. No? I-check po natin ang ating mga sarili. No? Kaya napaka-importante po mga kapatid ang panalangin mga kapatid. Ano po ang sabi sa atin ng salita ng Diyos? Ang sabi po rito sa unang mga taga-Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Ang sabi po dito, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. No, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. No? Ang sabi rito, palagi kayong manalangin at magpasalamat, no? Ang sabi, lahat ng pagkakataon. No? At isa pa po, no? Ang sabi sa mga taga-Colosas chapter 4 verse 2. Ang sabi po rito, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. No?
Yung una, ang sabi po ron, palagi kayong manalangin. No? At ang sabi, sa lahat ng pagkakataon. Dito po sa pangalawa, ang sabi rito, maging matyaga kayo sa pananalangin. No? At sabi rito, laging handa. No? Kaya po, ito po ay paalala sa atin mga kapatid. No? Mahirap po bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, kasi nariyan po parati ang kalaban. No? Kaya ito po ay parating pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ito po ay paalala sa bawat isa sa atin. Lalo na po sa akin. Lalo na po ngayon na medyo bihira tayong nag-face to face dahil po dito nga po sa kondisyon ng kalsada rito ngayon, no? Lalo na po yung araw-araw nating pamumuhay dito sa mundo na to, na maraming tukso at maraming pagdurusa. Ano po yung dapat natin gawin mga kapatid? Una, bumalik po tayo sa Panginoong Jesucristo. No, magsisi po tayo sa ating mga mali at mga pagkukulang sa Diyos. No, magpakumbaba po tayo sa harap ng Panginoon. Aminin po natin na tayo ay mahina at nagkakasala at nagkakamali. Aminin po natin na kailangan po natin ng Panginoon. Kailangan po natin ng Panginoon sa ating buhay. No? Sa Kanya lamang po tayo lubos na magtiwala, umasa at dumepende. Sapagkat wala tayong magagawa kung hiwalay po tayo sa Kanya. No? Ipanalangin po natin na biyayaan niya tayo at tulungan na mamuhay ng may kabanalan. No? Hindi lamang po araw-araw, kundi oras-oras, minu-minuto. No? Ipanalangin natin na sa lahat ng bagay na gagawin natin, iisipin natin kailangan kasama natin ang Panginoon, no? Para maging Christ-like nga kung tawagin, no? Christ-like na pamumuhay dito sa mundo na to. No, mahirap po mamuhay bilang mananampalataya, bilang Kristiyano mga kapatid. Kasi mas lalo tayong prone o lalo tayong inaatake ng kalaban. Pero kapag nandyan ang Panginoon, no, sa isip at puso natin, gagabayan niya po tayo, no? Ang sabi nga po sa unang mga taga-Thessalonica, chapter 5, verse 19 to 22. Ang sabi po diyan, huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo, huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. No? At ang kagandahan po mga kapatid, yun pong Diyos na pinapupurihan natin at sinasamba natin, siya po ay Diyos na maawain, na mahabagin. Ang atin pong Panginoon ay handang tumanggap sa sino mang tunay na nagsisisi, nananalig at sumasampalataya kay Kristo. At yung tunay na lumalapit sa Kanya. Kaya po mga kapatid, nasa huli po ang pagsisisi, no? Hindi natin alam, katulad nga po nung nangyaring brownout, no? Biglaan, parang ganun po, no? Parang ganun yung mangyayari na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, no? Napakaganda po ng offer sa atin ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan, no? Naroroon na po tayo, wag na po natin sayangin mga kapatid. Kaya po tayo po ay maging mapagbantay sa ating sarili, no? Ito pong mga bagay dito sa mundo, pansamantala lang po ito, no? Ang pagbigyan po natin ng pansin ay yung pangwalang hanggan, yung pong buhay na walang hanggan. Kasi pagkatapos po natin dito sa mundo na to, doon pa lang po magsisimula yung walang hanggan, no? Kaya po magandang umaga po sa ating lahat, maging mapagbantay po tayo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Amen.